nasa mahigit 16 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Anyari? Ang sabi ng mga loyalista, nabayaran na daw ni BBM ang utang. Nabayaran! Pero patuloy na umakyat na umakyat. Imagine mo, 16 trillion na. Sino pinaglululoko nyo? Ay, naka, di ba? Alam nyo mga lods, ramdam natin yung Ramdam natin yung hirap ng mga loyalista. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Nakaka-explain. Diba? Kasi imagine mo, 16 trillion na ang utang ng Pilipinas ngayon. Pero wala tayong nakikitang project. Anong nangyari sa inutang ng Marcos administration? Utang ng Pilipinas pumalo na po sa 16.09 trillion. Alam nyo na. Ito po ay problema ng Pilipinas ngayon, no? Pero alam natin yan lahat na isisisi yan sa presidente noon. Meron po silang formula sa lahat eh. Lahat ng problema ng Pilipinas ay isisi sa nakaraang administrasyon. Hindi na po obra yan, no? Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, may ikalimang bill na po ngayon na pinapa-aprobahan dito, anong tawag doon? Inihain, yun. May ikalimang bill na inihain para po dito sa pagkakaroon ng prangkisa nitong ABS-CBN. Okay, bakit kaya? Yan. Mainit pa rin po, no, yung sagutan ni Bersamin at saka ng lahat ng mga vlogger ni BBM. Tuwan-tuwa po sila no, kasi nakakalimutan natin yan. Mukhang gusto nilang lituhin, no? Mukhang ayaw na nilang pag-usapan yung tungkol sa impeachment. Dito sila nagpo-focus sa may pagkakatanggal kay BP Sara. Sila ginagawa po nilang malaking usapin po to para tuwan-tuwa sila kasi eto na pinag-uusapan uli yung pagkakatanggal kay BP Sara. Pinalalabas nila na kaya tinanggal dahil irrelevant, etc. Kaya irrelevant dahil walang silbi. Diyan na lang tayo mag-usap-usap. Kalimutan na muna natin yung impeachment dahil tinatansya pa namin yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kung malaki ba o hindi. Yan yung tingin kong At iba pa pong problema, nananahimik po yung mga Duterte pero pilit po nila na Duterte pa rin po ang isinisingit nila sa lahat ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang sarap pagkape. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Naku, hindi ko naisama, no? Pero maganda pong talakayin yan, no? Yung sinasabi nyo na totoo ba si Matubato. Mamaya po natin sasagutin. Unahin muna natin yung mga topic. Tandaan nyo po, may question tungkol kay Matubato. Okay, pag-usapan na po natin to. Unahin po natin tong utang ng Pilipinas. Ngayon po, sa latest po na utang ng Pilipinas. Eto na po ang utang ng Pilipinas. Tapos ikumpara natin kung magkano yung iniwan ni Tatay Digong na utang. Ayan. Okay. So ang utang po ng Pilipinas ngayon ay 16.09 trillion, no? As of November 2024. So napakalaki na po nito, no? 16. Ito na po ang pinakamalaking pagkakautang ng Pilipinas. Ngayon, ito po, imbes po na alam nyo, nakapokus lahat po ng mga tagapagtanggol ni BBM. Hindi po nila kayang ipagtanggol eh. Ang focus po nila, tirahin pa rin lahat. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, isisi lang yan sa mga Duterte. Pandalas po nating sinasabi, minana lang yan. Minana lang yan ni Marcos. Actually, ang binabayaran ni Marcos ay utang ni Duterte. Lahat po ng presidente nagbayad ng utang. Si Tatay Digong po, nagbabayad din po siya ng mga naunang nangutang sa kanyang presidente. Pero eto lang pong mga tauhan ni Marcos, eto lang pong mga tagapagtanggol ni Marcos ang nangangatwira ng ganyan, di ba? Pero para lang po, magkano po ba yung iniwan ni Tatay Digong na utang natin, no? Kasi laging sinisisi si Tatay Digong. Ang iniwan po ni Tatay Digong ay 12.79 trillion.
Okay. So magkano po dyan sa 12.79 trillion ang kay Tatay Digong? Hindi naman po sa kanya yan lahat, di ba? So ang nautang po ni Tatay Digong, so ibig sabihin, so far, mahigit 3 trillion na po ang naidagdag ni Pangulong Marcos. 2 taon at kalahati pa lang, 3 taon na po ang naidadagdag ni Pangulong Marcos. Okay lang sana kung walang nautang at hindi nadagdagan yung utang, pwede nyong ikatwiran na yan naman ay nagbabayad lang si Marcos ng utang ni Duterte. Hindi po eh. Nadagdagan na po ng mahigit 3 trilyon buhat nung umupo si Marcos. Yan, despite na tayo po ay nagbenta ng katakot-takot na ginto, na tayo po ay nag-privatize ng NAIA operation. So, billion-billion din po ang binayad ng San Miguel Corporation. Despite na nagbenta tayo ng mga ari-arian, despite na tayo po ay nag-privatize, no? Despite na kinaltasan natin yung PhilHealth, kinuha natin yung pera ng PhilHealth, ng PDIC, 117 billion, at iba pang mga bangko na meron tayong maharlikapan. Despite sa lahat ng pinagkukuhang pera, sa lahat ng mga pag-aari natin, nagkautang pa rin ang Pilipinas ng 3 trilyon. Wala pong malawakang bentahan ng ginto sa buong panahon ni Tatay Digong. Kahit po nung panahon ng pandemya na kailangan natin ng pondo, wala pong malaking bentahan ng ginto. Wala pong kayong naalala na malalaking ari-arian na binenta natin. Yang NAIA po, nagpatakbo po niyan gobyerno mula po sa worst airport, naging top 10 most improved airport nung pinatatakbo yan ni Tugade. Ngayon, ang pangako pong sa privatization, gaganda yung patakbo sa airport. Wala pa po tayo nakikitang pagbabago. Ang pagbabago lang, lumaki ang mga binabayaran sa NAIA. Yan po ang unang epekto niyan. Hindi po yung pagandahin. Dahil nagbayad yung San Miguel, kailangan nilang mabawi yung binayad nila. Taas ng mga presyo. Kaya po sa susunod, pag tayo po ay inuuto na naman na mag-privatize, lalo na po yung mga kumikita nating mga ari-arian. Imagine niyo, kumikita po yung NAIA, no? Ibebenta natin yung operation, sila nakikita. Hindi nyo nalang galingan yung Okay, anyways, ngayon, ang pandalas kong nakikita at nakakabwisit din po talaga. Yung katwiran po nila na ito naman ay minana lang kay Tatay Digong. Malaki ang utang ni Digong kaya si BBM lang ang nagbabayad. Kalokohan na po yan. Napakalaking kalokohan na po yan. Lagi po kasi wala po kayong solusyon eh. Wala po kayong solusyon kung hindi ibintang lang lahat kay Digong. Eto, practical lang. Nung tumakbo ba si Marcos, alam niyang may utang si Digong? Ibig ninyong sabihin, kayong mga supporter ni BBM, nilihim yan sa inyo na may utang tayo? Sasabihin naman ng iba, bakit hindi yan naging usapin ng kay Digong? Paano hindi yan magiging usapin kay Digong? Wala talagang ko-question kasi mas marami pa po yung nalulula po yung mga Pilipino. Sa build ni Tatay Digong, nalulula po yung mga Pilipino. Meski sa panahon ng pandemic na nakakuha po yung mga tao ng question. Ngayon nung may 2025, kino-question yung utang natin ngayon. Ibibintang nyo na naman sa presidente noong 2016 hanggang 2022. Wala ba kayong kakayahan talagang lutasin o hapin ang problema? Yun po ang kaya hindi nyo nalulutas eh. Kaya wala kayong pagkalutas eh. Ayaw nyo kasing harapin yung problema. Lagi nyo sinisisi sa nagdaan. Okay, isa pa pong pagsisisi sa nagdaan. Ito, tignan nyo po to. Malaking usapin pa rin po hanggang ngayon. Ito pong pagtatanggal nila. Sila na nagtanggal. Very defensive po sila eh. Sila na nagtanggal. Paliwanag pa sila ng paliwanag. Alam nyo si Tatay Digong, once na ginawa niya, wala nang paliwanag. Meron tayong tukhang, meron tayong war on drugs. Hindi niya kailangan. Meron po bang mga tumututol sa war on drugs ni Tatay Digong? Same people. Yung mga Dilawan, Kakamping, Makabayan Black, sila din tumututol sa war on drugs.
Walang pakialam. Si Tatay Digong, alam niyan tama. Hindi niya kinakailangan pakialamanan. Yung ginawa nyo kay BP Sara, tinanggal nyo sa National Security Council. Bakit kinakailangan nyo laging magpaliwanag na magpaliwanag ka? Pagkada may babatikos, paliwanag. Bakit? Ang gusto namin resulta ng National Security Council nang wala na si BP Sara, wala na si Tatay Digong, wala na yung mga dating presidente. Kasi si Tatay Digong, kaya kami tahimik sa war on drugs. Walang umaangal noon, maliban sa mga ilang maiingay na kaya naman sagutin. Nakita namin yung resulta ng war on drugs. Ngayon, tinanggal nyo si BP Sara. Nawala na ba tayo ng problema sa security? Ang problema sa inyo, ayaw nyo harapin yung tunay nating problema. Ang tunay nating problema, nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard, yung malalaking Chinese Coast Guard, sa pag-aari natin. Tapos sasabihin natin, amin yan, bakit kayo nagpapatrolya? Ang tunay na problema natin sa national security, nagdadagdag tayo ng kalaban. Yung dati na nating kakampi, China, panahon ni Duterte, kakampi natin yung China, walang nagaganap na bombahan ng tubig, wala nagaganap na butasan ng mga bangka. Rubber boats natin hindi binubutas. Nakakapangisda yung ating mga mangingisda. Hindi po kami nagsabi niyan. Yun pong mga mangingisda mismo. Okay na eh. Okay na tayo, no? Sa pakikipagkaibigan natin sa China. Nag-ano kayo? Bigla nyong inaway yung China. Bigla tayo nagmatapang sa Tokis. Tokis lang naman tapang natin. Bigla natin tinokis na tinapangan yung China. Ano ngayon nangyayari sa atin? Mayroon tayong problema sa national security. At hindi po Duterte ang punot dulo ng ating problema sa national security. Pero yung paglutas ninyo, tanggalin yan Duterte sa National Security Council. Ano nalutas nun? Di ba? Wala. Problema natin yung China ngayon. Nagpapatrolya sila sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Ginawa nyo kasi lahat ng problema natin. May problema tayo ngayon. Sinasabi ng isa sa mga anong tawag dito? Pinakatinitingalang mayor ngayon, si Mayor Magalong ng Baguio City. Tignan nyo po yung sinasabi ni Mayor Magalong, 777. Pag umaten ka ng pamimigay ng ayuda ni Bagoong Fair, Bagong Pilipinas Fair. Pag umaten ka pala dyan, congressman ka, meron kang 777, 21 million. Sinagot nyo na ba yan? Hindi. Wala kayong hindi nyo lulutasin yan. Na hindi nyo sasagutin yung problema na yan. Anong sagot ninyo? May confidential fund pala mas malaki pala confidential fund ng Davao City ngayong 2023. Puta, panay kayo confidential fund. Wala nang mas malaking confidential fund kaysa Pangulo ng Pilipinas. Binabanatan nyo ba? Ang problema, pinagbibintangan kayo direkta. Kayong mga congressman, pinagbibintangan kayo ni Mayor Magalong, 777. Hindi po vlogger yan si Mayor Magalong. Hindi nyo sinasagot. Ang sagot ninyo, si Baste pala, mana sa ama, mana sa kapatid. Matakaw rin sa confidential fund. Puro kayo takaw ng takaw. Isang congressman, isang atin, 21 million. Yung binibintang nyo kay Sara Duterte, 125 million. Ang tagal-tagal nyo ng binibintang, wala kayong mapatunayan. Yung pala kayo, kada attend nyo, 21 million. Kada attend ninyo. Kung 4 na beses kayong umattend dyan sa mga Bagoong Fair na yan, meron kayong, magkano? Mahina ako sa quotation. 84 million. Lente kayo. Kung problemahin ninyo si BP Sara, ang dami nyo eh. Billion po yun. Yung 117 billion sa PDIC, ano sabi ni Attorney Rodriguez? Ninakaw nyo. Sabi ni Rodriguez,
Vic Rodriguez, ninakaw niyo yung 117 billion ng PDIC. Ikumpara nyo nga yung 117 billion sa 125 million. Ang daming problema, pero ang pinasisilip nyo, binabalik nyo, Duterte, merong confidential fund. Pinagbintangan kayo magnanakaw Ni Vic Rodriguez, hindi nyo masagot 117 billion ng PDIC, saan nyo dinala? Ang layo. Tama si BP Sara, hindi ang Duterte ang problema ng Pilipinas. Bakit bukang bibig ninyo yung Duterte? Ang utang ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, pinakamalakas umutang sa lahat na naging presidente. Ang nakakagalit dito, wala tayong angal sa mga nagdaang presidente, may proyekto. Kay BBM, walang proyekto. National security kayo na national security. Si BP Sara nga, ang tumutol dyan sa Afghanistan refugees na yan. Saan kayo nakakita na bansa? Ha? Problema ng US, kinarga natin. Bakit natin kinarga? Ayaw papasukin ng US. Ayaw papasukin ng US. O, ako pa sinungaling ngayon. Ayaw papasukin ng US yung Afghanistan refugees kasi sasalain muna nila. Ngayon, yung hindi pa nasasala, nasaan? Nasa Pilipinas. Yung busita kayo ng busita, alam po ninyo, hindi ko po kinakampanya yan. Nangangampanya kayo rito ng mabusita-busita. Hindi ko nga kilala yun. Ang sagot daw ni Bokbok, namimigay naman daw si sagot ni Bokbok, namimigay din daw si Mayor Benji Magalong ng ayuda. Ang pupa, wala kayong kawala kay MBM. Sino si MBM? Mayor Benji Magalong. Number 113 United Frontliners Atentoids. Sa kanila hindi pagsagot Sa kanila pagbibintang tignan niyo yan. Sinabi ni Magalong, meron 777. Paano nila sinagot? Ikaw din, namimigay ka rin ng ayuda Anong sagot yun? Pinagbibintangan yung mga congressman na pag umaten sila dyan sa Bagoong Fair, mayroon silang 21 million. Precise yung bintang Nagkakaroon sila, binibigyan sila ng 777, 21 million. Tapos isasagot mo, ang layo naman ang sagot mo, Bukbok. Anong kinalaman kung namimigay si Mayor Magalong ng ayuda? Pera ng taong bayan yan Alam nga namang hindi tanggapin ng mga taga Baguio yan. Ano sabi ni Tatay Digong? Pera yan ng taong bayan, yung pinamimigay nila. Tanggapin nyo, pero huwag kayong magkaroon ng utang na loob. Huwag kayong magkaroon ng utang na loob kasi pera nyo yan. Tanggapin nyo. Anong kinalaman nun? Sa 21 million na kada umaatin. Ganyan po sila sumagot Atake rin Samantalang nun, pag binabanatan yung proyekto ni Tatay Digong, babanatan nyo yung Dolomite. Puta. Pinakikita namin yung Dolomite. Ito ba yung Ito ba yung naninira ng kalikasan? Yung proyekto nyo, tanim ngayon, mamaya yan Okay. Dito ka magtataka, masyadong sigurista to. May 3 pong nakasalang ngayon na impeachment kay BP Sara. May pang-4 pang impeachment. Meron po bang in-sponsoran yung mga young guns? Wala, di ba? Si Chua ba may in-sponsoran? Yung mga sikat po na mga congressman na kumakalaban kay BP Sara, nag-sponsor ba kayo ng impeachment? Ayan, tumatanggi po yung young guns na sila yung mamumuno sa port impeachment. So yung mga nag-e-endorso po, Makabayan Black, si Tabingi, yung sa Akbayan, yung si